Ito ang player na dating katuwang ni Steph Curry sa Golden State Warriors noon. Dalawa sila ni Steph ang nagpasimula ng 3-point revolution sa liga. Binansagan pa nga silang Splash Brothers dahil pareho silang kilala sa kanilang mataas na shooting percentage mula sa 3-point line. Sila rin ang nagpahirap noon kila LBJ ng 4 na magkakasunod na taon sa NBA Finals. Halina't pag-usapan natin kung ano nga ba ang posibleng dahilan ng pag-alis ni Klay Thompson sa Golden State Warriors at kung bakit tila nga ba nawala ang laruan ng player na ito. Ngayon ay tuluyan ng naglaho ang Splash Brothers dahil si Thompson ay lumipat na sa koponan ng Dallas kasama sila Kyrie at Doncic. Kaabang-abang nga ang team na ito dahil sa mga nagdaang taon ay wala pang katulad ni Klay Thompson ang naging kakampi ng team na ito. Ngayon ay magkakaroon sila ng lehitimong shooter sa labas na kapag napabayaan ay talagang mag-iinit at mag-iinit. Pero bago pa man ang lahat ay alamin muna natin ang mga posibleng dahilan kung bakit nawala ang laruan nitong si Klay at ano ang dahilan kung bakit nilisan niya ang Golden State Warriors. Magsimula nga tayo sa taong 2019 kalaban nila ang Toronto Raptors. Ang taon na ito siguro ang dahilan kung bakit naapektuhan ang laruan nitong si Klay. Dahil sa kanilang Game 6 kalaban ng Raptors ay natamo nito ang kanyang ACL injury. Matapos nga ang pangyayari na ito ay mahabang rehabilitasyon ang kakailanganin ni Klay para muling makabalik sa dati niyang laruan. Taong 2020 naman ay nakabalik na itong si Klay sa NBA. Ngunit dahil nga kagagaling niya lang sa injury ay talagang prone pa ito sa mga injury. At natamo niya naman ang kanyang Achilles tendon rupture sa kanang paa. Ito nga ang dahilan kung bakit nawala ng isang season si Klay. Nakabalik pa naman ito ng 2021-22 season at nag-a-average pa siya dito ng 20.4 points, 3.9 rebounds and 2.8 assists per game. Sa taon din na ito ay nakuha nila ang kanilang pang-4 na kampyonato matapos nilang talunin ang dominanting team din noon na Boston Celtics. Malaki pa rin ang naitulong ni Klay sa Warriors noong panahon na ito kahit maraming injury na ang kanyang natamo. Averaging 19 points, 4.1 rebounds and 2.3 assists sa loob ng 22 playoff games. Sa pagpasok ng 2023-24 season ay makikita natin sa laruan ni Klay na lubhang naapektuhan siya ng mga nakaraang injury. Matapos mag-average ng 17.9 points, 3.3 rebounds and 2.3 assists per game. Ito nga ay malayong malayo sa kanyang stats noong 2022-23 season. Sa season din na ito ay nagsimula ng ma-disappoint ang mga tao kay Klay dahil sa kanilang Western Conference Finals kalaban ng Lakers ay nagtala lang naman ito ng 8 points sa 3 of 19 mula sa field at 2 of 12 mula sa 3-point line. Marami na rin ang nagduda kay Klay na imposible na nga daw itong makabalik sa kanyang prime. Matapos nga ang taon na ito ay mayroon pang hindi magandang ipinakita itong si Klay. Ito nga ay nangyari sa laban nila sa Sacramento Kings. Matapos nga makakuha ng 0 points sa 0 of 10 mula sa field at 0 of 6 mula sa 3-point line. Dahil dyan ay naapektuhan din ang mental health nitong si Klay. Isa na rin sa dahilan kung bakit hindi siya makapag-focus ng maayos kada game dahil iniisip niya ang sasabihin ng mga karamihan. Dahil nga sa mga nangyayari ay taong 2024 ay tuluyan ng nilisan ni Klay ang Warriors. At ito nga ay lumipat sa Dallas kasama ang duo din na sila Kyrie at Doncic. Isa sa mga dahilan kung bakit lumipat si Klay dito ay posibleng gusto niya pang makakuha ulit ng isa pang kampyonato. Nakikita niya siguro na mag-fit siya sa laruan ng Dallas. Wala ngang legit shooter ang Dallas last season pero nakapasok ito ng NBA Finals. Isa pa sa mga sinasabing dahilan ay dahil last 2 years niya sa Warriors ay hindi na maganda ang ipinapakita niyang performance. Kaya siguro naiisip niya na magiging pabigat na lang siya sa team. At ang dalawang dahilan nga na nakikita ko ay siguro nang babaan ng Warriors ang contract nito. At ang isa pa ay kung siya nga ay magsasign ulit ng contract sa Warriors ay manggagaling na lang ito sa bench. At hindi na siya ang magiging starter ng team upang mas bigyang pansin ng shooting guard din na si Brandon Podziemski. Maraming nagulat at meron ding nagalit sa pag-alis ni Klay. Pero hindi natin masisisi ang player na ito dahil sinasabi niya na hindi na rin siya masaya sa team na ito. Noong tuluyan ngang nilisan niya ang Warriors ay maraming nalungkot dahil isang pahiwatig lang ito na dito na nagtatapos ang Splash Brothers duo. Ngayon ay makikita naman natin na maganda naman ang starts ni Klay sa Dallas. Marami ang nag-aabang kung makakabalik pa ito sa kanyang laruan at kung mangyayari nga ito ay talagang maraming papahirapan na team ang Dallas. Pero sa tingin nyo, ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit iniwan ni Klay ang nagbigay sa kanya ng 4 na kampyonato? Posible nga bang ang mga injury ang nakapagpabagsak sa laruan ni Klay? Kung meron pa nga kayong nalalaman ay i-comment nyo lang dyan sa baba at babasahin natin yan.